Okay ka lang ba? Hindi na natapos-tapos yung pagtutupi mo dyan eh. Baka naman may nararamdaman ka pa dyan sa loob mo, ha? Gusto mo magpa-check tayo kay Doc? Teka, tatawag ako. Hindi na po. Baka gutom lang po ito. Ay, tama-tama. Magsasanggipsal tayo pag uwi natin. Akin na nga. Tutulungan na kita. Hindi ka matapos dito eh. Ayan. Chang, ganito ba kayo sa akin dahil sinikreto kong ako si Bangkin? Alam mo, nung una kong nakita si Bangkil, nung niligtas niya kami sa bus, ang una kong naisip, ikaw. Isa lang ang nahihiling ko sa'yo, ha? Mag-iingat, mag-iingat at mag-iingat ka, anak. Isabel, manong tumahang ka nga. Pag narinig ka ni Lolong, lalo lang bibigat ang kalooban nun. Alam mo ba yun? Hindi ko lang kasi maintindihan ang nangyayari eh. Ang mga magulang ni Lolong, pinatay. Pati ang asawa ko. Ako rin ay kamutik nang namatay. Tapos ngayon, palagi na lang nalalagay sa panganib si Lolong. Palagi na lang may masamang nangyayari sa pamilya namin. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sinumpa ba kami ng kung sino. Pero parang gustong ubusin ang pamilya namin ng kung sinong masamang loob na yon. Huwag ka namang mawalan ng pag-asa, Isabel. Ramdam kita. Dahil minsan nasubukan din ang aking pananampalataya. Noong bang panahon na lugmok ka dahil sa malalaking problema nangyari sa buhay ko. Pero, ganari lang ang gawin mo, Isabel. Huminga ka ng malalim. Hinga. Ayan. Pagkatapos, dahan-dahan mong ilabas ang lahat ng hangin na iyan sa iyong katawan. Iyan! Gagaan ang pakiramdam mo. Salamat ka, Nor.